Sinilang na si Jesu Kristo, maghahari siya sa mundo. Ang santo ninyo sa salay tutubos, purihin ang manunubos. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno upang tayo'y magpasalamat at magpuri sa ating Diyos na mapagmahal. Pinagbuklod tayong lahat upang humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Idinadalangin din natin na tayo ay patnubayan at gabayan sa araw-araw na pakikipagsagupa natin sa buhay. Buong puso rin nating ialay at isuko sa ating mapagkalingang Diyos ang lahat ng ating mga gawain, tiisin at lahat ng ating mga plano sa buhay, upang hindi ang ating kalooban ang maganap, kung hindi ang kaniyang mabathalang kalooban. Sa mga sandaling ito, tayo po ay magpakumbaba sa harap ng mahabaging Panginoon, humingi ng kapatawaran sa pagkakataong tayo'y naging marupok at napuno ng mga kasalanan, sa mga pagkakataong tayo'y naging makasarili, sa mga pagkakataong nakalimot tayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, liwanagan mo ang aming kalooban sa sinag ng iyong kariktan upang matutuhan naming sambahin ang manunubos at mapakinabangan namin ang kaniyang kaloob, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, ito ang aral na narinig na ninyo na simula pa. Mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya nga, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay
manatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napapuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din natin ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Pag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakaling man tayo'y usigin yon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, sa nanaog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, minabuti ni Jesus na magpunta sa Galilea
nakita niya si Felipe at sinabi rito, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe taga Betsaida, tulad ni na Andres at Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kaniyang sinulat sa kautusan at gayon din ang mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret?" Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika at tignan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong makikita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Pakibati muna ang katabi ng magandang umaga and Happy New Year. Ayan ha, i-check ang katabi, baka inaantok, sabihin nyo wag matulog, baka matulog yan dire-diretso sa taong ito. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lubos-lubos ang ating kagalakan na tayo ay naririto ngayon sa dambana at tahanan ni Jesus Nazareno. Nakakasiguro ako na ang puso nating lahat ay punong-puno ng kagalakan dahil sinasalubong natin ang isang bagong taon. Taglay ang isang bagong pag-asa. Taglay ang isang bagong simulain. At taglay ang isang bagong hangarin na mas mapabuti ang ating mga sarili at higit na mapalalim ang ating debosyon. Debosyon. Ano nga ba ang debosyon? Para sa atin, lagi kong sinasabi na ang salitang debosyon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay lubhang mahalaga at makapangyarihan sa ating lahat na naririto ngayon. Ang debosyon kasi ay nangangahulugang katatagan ng ating pananampalataya at damdamin. Ito yung ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Ito yung paghahangad natin na buong laya nating matupad ang ating mga tungkulin para sa Diyos at kapwa. Kaya naman,
Ang debosyon ay ang siyang tumutulak sa atin para gumising sa umaga. Kahit minsan ang hirap gumising at masarap matulog, gigising at gigising tayo para sa ating debosyon. Minsan ang hirap mag-commute, pero sasakay at sasakay tayo ng bus, ng jeep at tricycle para makapunta sa dambana ni Jesus Nazareno. Sapagkat ang debosyon ang nag-uudyok sa ating lahat na tayo ay magsakripisyo at hindi unahin ang sarili kung hindi unahin ang Diyos. Ang debosyon din ang nagsasabi sa atin na maubos man ang lakas natin bilang mga tao, kakapit at kakapit pa rin tayo sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga lagi ko ring ibinabahagi na sa pamamagitan ng debosyon ay iniaakyat natin ang ating napakaraming panalangin at kahilingan sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Alam ko at nakakasiguro ako na ang iba sa inyo galing pa sa napakalayong lugar. Dala-dala ninyo sa mga oras na ito ang inyong kahilingan. Ngunit sigurado din ako na hindi lang ang inyong personal na kahilingan ang laman ng inyong puso, kung hindi ang kahilingan ng inyong mga kamag-anak at lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Kaya pwede bang pumalakpak ang mga kadibotong may hinihiling sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno? Napakalakas ng palakpak ninyo. Ibig sabihin, hindi natutulog. Ibig sabihin, gising na gising pa rin para makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At alam ko po, sa mga sandaling ito, yung lakas ng inyong palakpak. Ngayon, sa pagkakataong ito, yan ay umaakyat sa kalangitan. Alam ko ang inyong panalangin tumatagos hanggang langit sa mga sandaling ito. Dahil alam natin na ang Diyos ay mabuti. Alam natin na ang Diyos ay mahabagin. Umaasa tayo na pakikinggan ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at pagsusumamo ng puso sa tamang panahon at pagkakataon. Kaya maaari bang pumalakpak ng mas malakas? Ang mga kadiboto nating ngayon pa lamang naniniwalang pinakinggan na sila ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sa mga sandaling ito, gaya ng aking laging ibinabahagi, lagi ko pong inire-refresh ang tao sa tatlong napakagandang pagninilay. Unang-una, pasasalamat. Pakiulit nga po nating lahat. Alam po ninyo, ang tunay na deboto, may pusong marunong magpasalamat. May pusong marunong kumilala sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Ang tunay na nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ang Panginoon. Dahil kapag puno ng pasasalamat ang isang deboto, sinasabi niya sa kanyang sarili, ang lahat ng mga biyaya at lahat ng mga pagpapalang nakamit ko sa aking buhay, lahat ng iyan galing sa Diyos. Tignan po ninyo, pagnilayan po ninyo, ano bang bagay na mayroon kayo ngayon na hindi nanggaling sa kamay ng Diyos? Di po ba't ang lahat ay biyaya? Lahat ay pagpapala. Kaya nga kung bibilangin natin ang mga biyaya at pagpapala na dumating na sa ating buhay, hindi natin yan kayang mabilang sa sobrang dami. At ang pagpapala po, lagi kong sinasabi, ito ay ating utang na loob sa Diyos.
At lagi ko ring ibinabahagi na ang utang na loob kailanman hindi kayang bayaran. Anumang yaman, anumang galing, o anumang talino mo, hindi natin kayang bayaran ang utang na loob. Dahil ang utang na loob, tinatanaw. Uulitin ko, ang utang na loob, hindi kayang bayaran. Ang utang na loob, tinatanaw. Di po ba't kapag tayo ay nagsisimba, lahat tayo nakatanaw sa altar, lahat tayo nakatanaw sa hapag ng Panginoon? Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsisimba, tinatanaw natin ang kabutihang loob ng Diyos. Nagpapasalamat tayo sa mga biyaya at mga pagpapala na ating nakakamit sa araw-araw ng ating buhay. Kaya nga lagi ko ring sinasabi na ang Diyos ay ang tanging pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay sa mundo. Sa taong ito, maraming bagay ang maaari o pwedeng mangyari sa atin. Kaginhawahan man, pagsubok, paghihirap o pagdurusa, ay maaari tayong subukin ito. Maaaring subukin din ang katatagan ng ating pananampalataya. Ngunit ang mahalaga, anumang mangyari, huwag nating kakalimutan, dapat ang laman ng ating puso ay walang hanggang pasasalamat. Ikalawa, pagbabalik loob. Pakiulit nga po natin. Alam po ninyo, ang isa sa layunin ng Ebanghelyo ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Ang isang deboto, buo dapat ang kaniyang loob na magbalik loob sa Diyos sa sandaling siya ay nalihis o naligaw ng landas. Sa dami po ng ating mga kasalanan at pagkukulang sa Diyos, alam natin, hindi yan natin kayang bayaran. Alam po ninyo, lahat tayo hindi karapat-dapat sa presensya ng ating Panginoon. Maging pari, madre, obispo, santo papa, lahat tayo naging makasalanan. Lahat tayo hindi kalugod-lugod sa Diyos. Subalit ang tanong, bakit tayo nagkakaroon ng lakas ng loob para magsimba at sumamba sa Diyos? Simple lang, sapagkat tayo ay pinatawad, kinahabagan at kinaawaan ng Diyos. Dahil sa awa at habag ng Diyos, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob upang bumangon muli at upang magbalik loob sa Diyos. Alam po ninyo, dapat sa mga pagkakataong ito na tayo'y pinatawad na ng Panginoon, hindi na mahalaga dapat ang ating madilim na nakaraan o anumang masalimuot na kasalanan na ating pinagdaanan. Ang mahalaga, marunong tayong magsisi sa ating mga kasalanan at marunong tayong magbalik loob. At ikatlo, pagsuko. Pakiulit nga natin, pagsuko. Ang tunay na debosyon, tinuturuan tayo na isuko ang lahat sa Diyos. At alam ninyo, isinusuko natin hindi lamang ang ating mga kahinaan o pagkukulang, kung hindi isinusuko natin ang lahat sa Diyos, maging kayamanan, karangalan, o anumang bagay na mayroon tayo dito sa lupa. Lahat ng iyan, isinusuko o isinusurrender natin sa ating Panginoon. Kapag tayo ay sumusuko, ang sinasabi natin, Panginoon, kayo na po ang bahala sa lahat ng aking mga pagkukulang. Kayo na po ang magpuno sa mga ito. Tanging sa iyo lamang ako ay nagtitiwala. Tanging ikaw lamang ang aking pag-asa. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto,
Naway ang ating debosyon at pamamanata ay ang siyang magtulak sa atin upang mas mapalalim natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Paulit-ulit ko itong sinasabi, anumang lalim ng ating kasalanan at pagkukulang sa Diyos, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon sapagkat tayo ay Kanyang mga anak. Kaya bilang pagtugon sa Kanyang pagmamahal, nararapat marunong tayong magpasalamat, magbalik loob, at isuko ang lahat sa Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, narinig na natin ang salita ng Diyos na ipinahayag sa atin. Nakita niya ang ating mga tapat na pagsisikap na mamuhay ng matuwid at muli nating hinihiling ang Kaniyang tulong. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway walang takot na magpatuloy sa pangaral sa mga tao upang magsisi sa kasalanan at pananampalataya sa mabuting balita. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, naway higit pang maraming tao ang magpahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway magsikap na gawin ang kanilang tahanan bilang mga lugar kung saan maririnig ng mga bata na tinatawag sila ng Diyos sa kanilang pangalan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway mananangan sa mga walang hanggang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo at ng simbahan. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, tingin mo ang aming mga panalangin ng iyong bayan. Huwag mo nawang bigyang pansin ang aming mga makasalanang gawi. Kung di pakita sa amin ang iyong habag, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong hindi na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong hindi naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga katiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. In excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talamarikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis
hanggan, tagpi-tagpi paraw. Nakahigay isang sanggol na lubhang, kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. At sa pook ay dumalaw iyong tatlong sultan, tagapanay hulot, maktan may dala na aginaldo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ginto pagkat siya ay hari, at mirat kamanyang, pagkat siya ay taot Diyos, si Jesus na manunubos. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Minsan ako'y nanaginip, Paskong gabi noon. Ako raw ay isang anghel na tumitingin sa lupa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Ako raw ay nakakita ng talang marikit na nagsasabog ng ningning sa isang dampa sa bukid. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Noon ay may isang tuyan, tagpi-tagpi paraw. Nakahigay isang sanggol na lubhang, kaakit-akit. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis
existe Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po nating kakalimutan at naway lagi nating alalahanin na anumang lalim ng ating pagkakasala, maging tayo man ay hindi karapat-dapat sa Panginoon dahil sa ating mga pagkukulang. Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil tayong lahat ay kaniyang mga anak. At bilang pagtugon sa kaniyang pagmamahal, dapat marunong tayong magpasalamat, magbalik loob, at isuko ang lahat sa Diyos. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang mismong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.